Ate Erica, bagong taon na. May nagpapa-fireworks na po sa labas. Nakangiting sabi ni Jimboy. Napabuntong hininga si Erica. Oo nga, pero matulog ka na lang. Napanguso ang kanyang kapatid. Siguro sa ibang bahay maraming handa, no? Baka kumakain na sila. Nakakagutom tuloy. Inayos ni Erica ang kumot ng kanyang kapatid. Maghintay na lang tayo ng mga bigay ng kapitbahay bukas. Matulog ka na. Wala silang handa sa bagong taon. Wala kasing trabaho ang kanilang ama. Nakahiga lang silang buong pamilya sa loob ng bahay. Sarado ang mga bintana, pati na rin ang pinto. Alam niyang gising silang lahat. Imposibleng hindi dahil sa ingay sa labas. Talagang patay malisya na lang sila. Isang araw lang naman yon at lilipas na lang. Tingnan mo kung may laman pa bang lata ng bigas? Sigaw ng nanay ni Erica. Puno ng frustration at galit ang boses. Wala tayong makakain ngayon. January 1. Walang makakain. Baka buong taon na tayong walang makain. Kanina pa kaming hindi kumakain ng mga anak mo. Paano mo papakainin ng mga bata? Ha? Walang-wala tayo, ding-dong. Ngayon mo pa napiling mawala ng trabaho? Malas na buhay naman to. Nakaupo si Erica sa sulok ng maliit at medyo madilim nilang tahanan. Medyo niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nakababatang kapatid at medyo dinikit sa kanyang dibdib. Wala kasing humpay ang pag-iyak ng bunso niyang kapatid na si Jenny. Umiiyak dahil ang ina nilang si Ninita na dapat nagpapadede kay Jenny, yon at binubungangaan ang kanyang ama. Wala rin naman kasing formula na gatas ang kapatid niya. Wala nga silang makain. Pera pa kaya pambili ng gatas? Jenny, tahan na. Mahinang sabi ni Erica habang hiniheli ang kanyang kapatid. Napakamot sa pisngi si Jimboy, ang kapatid din ni Erica. Kailan kaya sila matatapos mag-aaway? Gutom na ako. Kahit naman matapos sila sa pag-aaway, wala pa rin naman tayong kakainin. Wala tayong pera, Jimboy. Wala rin trabaho si tatay ngayon. Saka may binigay naman spaghetti yung kapitbahay kaninang umaga. Hindi ka pa babusog, ha? Ang ama ni Erica na nakaupo sa sira-sirang upuan, huminga ng malalim. Pasensya na, Ninita. Wala na talaga akong mahanap na paraan ngayon. Sinusubukan ko naman. Naghahanap pa rin ako ng pwede kong pasukang trabaho. Maghintay lang tayo ng kaunti. Napatingin si Erica sa kanyang ama na si Dingdong. Halata sa mukha nito ang pagod at parang talunan. Isang linggo na itong walang masamahang trabaho dahil nakaaway ang foreman na palaging sinasamahan dati. Kaya naman, isang linggo na rin silang puro utang sa tindahan para lang makakain. Binubungangaan na nga sila pero palaging siya ang nakakatanggap ng mga salita. Sa pamilya kasi, si Erica palagi ang runner at tagabili sa tindahan. Kapag kasi si Jimboy ang bumili, suka ang inuutos pero toyo ang dala. May isa pa siyang kapatid, mas matanda ng 3 taon sa kanya. Pero wala roon at siguradong nasa barkada na naman ang kuya Raya niya. Kung tutuusin, pwede nang tumulong ang kuya niya dahil 17 na naman ito at malaki pa ang pangangatawan. Yun nga lang, sobrang tamad at parang walang direksyon ng buhay. Ayusin mo, Dingdong! Patuloy pa ni Ninita. Mamamatay tayong dilat sa gutom. Nagugutom ng mga bata at ang sinasabi mo ay susubukan mo? Kung kaya ko nga lang magtrabaho, hindi ba? Kaso kapapanganak ko pa lang. Baka matigok ako ng maaga. Baka kapag ako ang nawala, mas lalong magutom yung mga anak mo. Bumagsak ang mukha ng kanyang ama. Hindi na ito muling tumugon. Wala nang masabi ang ama ni Erica. Naaawa siya rito dahil alam niya namang hindi rin gusto ni Dingdong na mawala ng trabaho. Huwag mo naman na po siyang sigawan, Nay. Lakas loob na sabi ni Erica. Hindi naman po ginusto ni tatay na mawalan po ng trabaho. Saka naghahanap naman po talaga siya. Bumaling ang tingin sa kanya ni Ninita. Anong sabi mo? Napalunok sa Erica. Kinakabahan na sa kanya maibaling ang galit ni Ninita. Sabi ko po, wag mo na pong sigawan si tatay. Sinusubukan niya naman po. Alam mo rin naman po na sinusubukan niya. Binatukan siya ni Ninita. Pakialam ka rin.
Akala mo kung sino ka? Palamon ka rin naman dito. Tumayo si Dingdong at pinigilan ng asawa nito. Ninita, ano ba? Bakit mo naman sinasaktan si Erica? Nagpumiglas naman si Ninita. Nakakairita. Bumuboses pa yung anak mo sa ibang babae. Napayuko na lang si Erica. Nung una, hindi niya alam na anak siya ni Dingdong sa ibang babae. Simula bata pa, naniniwala na siyang anak siya ni Ninita, hindi nga lang siya paborito. Pero nang tumungtong siya ng 10, doon niya nalaman ang totoo. Kaya naiintindihan niya na kung bakit laging galit sa kanya si Ninita. Hoy, Ninita, tumigil-tigil ka. Ako pa rin ang nagsasalta ng pera dito. Huwag kang magreklamo na para bang ikaw ang nagpapakahirap para pakainin tong si Erica. Inis na sabi ni Dingdong. Sigaw ka ng sigaw, Ninita. Manahimik ka. Gagawa ko ng paraan bukas. Makakakain tayo. Kahit mangutang pa ako. Kaya tumigil ka na dyan. Napakagatlabi si Erica. Ayaw niyang mag-away na naman si Ninita at Dingdong nang dahil sa kanya. Batid niya kasi na simula nang mapunta siya roon, may malaking lamat na ang lahat sa relasyon ng mga ito. Ate Erica, mahinang sabi ni Jimboy. Gutom na ako. Kailan tayo kakain? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala nga tayong makakain ngayon. Ang kulit mo naman. Pero kakain tayo bukas, sabi ni tatay. Hahanap din ako ng paraan para hindi na ulit tayo magutom ng ganito. Mariin na ikinuyom ni Erica ang kanyang mga kamao. Pilit na pinipigilan ng mga luha. Tumagos sa kanyang tenga ang iyak ng kanyang bunsong kapatid at hindi niya alam kung paano yun pipigilan. At ito pang upa natin sa bahay. Paano na to? Pinapalayas na tayo. Sabi pa ni Ninita. Napabuntong hininga si Dingdong. Uuwi na tayo sa probinsya ng nanay ko. Doon na tayo. Dahil nakatirik pa naman ang bahay namin doon dati. Doon na rin mag-aaral ang mga bata para matigil na rin si Ryan sa barkada niya. Lilipat na naman? Wala kang ang pera pang bili ng bigas ngayon. Bulalas ni Ninita. Napasigaw na rin ang kanyang ama. Kaya nga gagawa ng paraan, di ba? Manahimik ka muna, Ninita. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Gusto niya ng tumulong. Hindi siya makakahanap ng trabaho dahil nag-aaral pa siya. High school na nga siya at hirap na hirap din pumasok. Pinipilit niya lang talaga dahil gusto niyang makatapos. Muli niyang sinulyapan ang kanyang ama. Parang pinipilipit ang puso ni Erica. Sa lahat ng tao, ang kanyang ama ang labis na nagmamahal sa kanya. Hindi siya sigurado kung ano, ngunit alam niyang isang bagay na sigurado. Hindi siya maaaring umupo lang at maghintay para sa mga bagay na kayang gawin ni Dingdong para sa pamilya nila. Katulad nga ng sinabi ni Dingdong, lumipat na nga sila. Ang alam niya, doon sila nakatira noon. Masyado pa siyang bata kaya hindi niya naaalala. Hindi rin alam ni Erica ang rason kung bakit bigla na lang silang lumipat sa Maynila. Hindi kagandahan ang bahay nila sa probinsya pero at least hindi na sila namomroblema sa upa. Kaunting linis lang, maayos na rin naman ang tirahan ng bahay kung saan lumaki ang kanyang ama noon. Idagdag pa ang aliwalas ng paligid dahil malapit sa karagatan. May trabaho na rin ang kanyang ama. Houseboy sa isang may kayang pamilya malapit sa kanila at buwan-buwan lang pinapasahod. Napansin na rin ni Erica na maraming malalaking ancestral mansion sa probinsyang iyon. Marami silang nadaanan kaya napagtanto niyang maraming nakatirang mayayaman. Pero mayroon din namang mahihirap at kabilang na sila roon. Wow, Maggie, ang sarap naman ng ulam mo. May mga prutas ka pa. Bulalas ng isang kaklase ni Erica. Mayabang naman nang umiti si Maggie. Siyempre, palagi akong pinaghahanda ni Mami ng masasarap na pagkain. Hindi niya naman ako tinitipid kahit na alam niyang hindi ko mauubos. Alam niyang si Maggie ang pinakamayamang kaklase niya sa kanilang klase. Ang makakakain ng pinakamasarap na tanghalian. Nalaman niyang anak mayaman si Maggie at talagang kilala sa school. Sa public school ito pumapasok dahil yon ang gusto ng lolo nito. Hindi bagay ang pagiging mayaman nito sa ganoong lugar pero doon dinala para matuto. Narinig niya kasi na may pagka-spoiled brat talaga si Maggie. Pwede ba kaming kumuha?
Tanong ng isa nilang kaklase kay Maggie. Tumaas ang mga kilay nito. Okay, basta wag niyo akong ubusan. Ito na lang sa inyo. Akin na lang to. Napatingin si Erica sa lunchbox na nasa kanyang kandungan. Napabuntong hininga siya. Dahil probinsya, whole day ang pasok nila. Kailangan niya tuloy magbaon. Nang binubuksan niya na ang sarili niyang lunchbox, ang pamilyar na tanawin ng kanin at isang piraso ng sardinas ang bumungad sa kanya. Masasarap ang pagkain ng kanyang mga kaklase kumpara sa kanya. Isang piraso lang dahil para sa mga kapatid niya pang iba. Inutang pa nila yun sa tindahan. Ayaw ni Erica na makita yun ng sinuman. Gutom na siya kaya sa ibang lugar na lang siya kakain. Pero ang daming estudyante sa mga bench kaya sa banyo na lang siya kakain. Sa loob, nakakita siya ng tahimik na sulok at umupo doon. Doon niya nakain ang kanyang tanghalian ng payapa. Malayo sa tawanan at panghuhusga. Mabuti na lang palaging nililinis tong banyo. Hindi dugyot kumain. Mahinang usal ni Erica. Hindi naman masama ang pagkain, ngunit hindi yon ang gusto niyang kainin. Gusto niya rin naman ng masasarap na baon katulad sa kanyang mga kaklase. Simula ng araw na yon, paulit-ulit na siyang kumakain sa banyo. Saka lang siya kumakain sa room kung itlog o gulay ang kanyang ulam. Pero mas madalas kasi na sardinas o tuyo, kaya nakakaramdam siya ng kaunting hiya. Kaya lang, iba ng araw na yon. Tumayo si Erica sa kanyang upuan, dalang lunchbox niya na Tupperware pa ng ice cream. Nagkabanggaan sila ni Maggie, kaya parehong natapon sa sahig ang mga pagkain nila. Namula ang mukha ni Maggie sa pagkadismaya. Ibang klase. Tingnan mong ginawa mo. Tinapon mo ang pagkain ko. Pasensya na. Nauutal na sabi ni Erica. Pero mas inunang pulutin ang sariling pagkain. Wala na siyang pera. Kagabi pa siya hindi kumakain at gutom na. Kailangan niya pa rin kainin ang kanyang tanghalian kahit natapon na. Ew! Bakit mo pinupulot ang nakakadiring pagkain na yan? Marumi na yan. Bulalas ni Maggie. Hoy! Pansinin mo ako. Kailangan mong bayaran ng pagkain ko. Pasensya na. Saad ni Erica. Wala akong pera. Hindi ko kayang bayaran ng pagkain mo. Isa pa natapon din naman ang pagkain ko kaya patas lang tayo. Isa pa, ikaw tong hindi tumitingin sa dinaraanan mo. Anong sinabi mo? Hindi patas? Dahil masasarap ang pagkain dala ko at gawa ng mommy ko. Ngumisi si Maggie habang nakatingin sa mga natapong kanin at sardinas. Sa'yo, ano to? Sardinas at kanin? Sabi ko na nga ba, unang tungtong mo palang dito, ayoko na sa'yo. Mukha kang pulube, kahit pareho pa tayo ng uniform na suot. Transfer ka pero kupas ang uniform mo. Ano yan? Pinulot mo sa basurahan? At ang sapatos mo, bakit hindi mo na lang itapon? Balat pa ba yan? Sa bagay, hindi mo nga kayang bumili ng masarap at maraming pagkain. Anong klaseng ulam yan? Isang piraso ng sardinas. Nakakaawa ka naman. Namula ang pisngi ni Erica sa labis na pagkapahiya at inis. Hindi ako pulube. Mayroon akong makakain at may bahay na natitirahan. Meron din ako mga magulang na nagsusumikap para pag-aralin ako. Oo, hindi ako kasing yaman mo. Hindi kasing sarap ng mga pagkain mo ang kinakain ko. Pero hindi ibig sabihin na isa akong pulube. Kaya bawiin mong sinabi mo. Umismid si Maggie at humalukip-kip. Sa tingin mo, mas magaling ka kaysa sa akin? Sa tingin mo, may ibubog ang bahay niyo sa akin? Siguro hindi mo alam kasi masyado kang mangmang. Pag-aari lang naman namin ng lupa na kinatitirikan ng bahay ninyo. At alam mo ba, ipapademolish na yun ng tita at tito ko. Maninirahan kayo sa mga lansangan kasama ng pamilya mo. Oh, pagkatapos nun, ibig sabihin, pulubi na kayo. Huminga ng malalim si Erica. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pinagpatuloy na lang ni Erica ang pagdampot sa kanyang pagkain. Pero, biglang sinipa ni Maggie ang kanyang kamay. Ano? Kakainin mo pa rin ba yan? Madumi na nga yan. Paano kapag sumakit ang tiyan mo? Baliw ka ba? Bulalas pa ni Maggie. Walang sinabi si Erica. Yumuko pa rin siya para kunin ang kanyang kanin at sinusubukang isalba ang natira sa kanyang tanghalian. Pero sinipa pa rin siya ni Maggie. Naramdaman ni Erica ang alo ng galit na bumalot sa kanya.
Tama na! Napairap si Maggie. Anong problema mong dukha ka? Iiyak ka ba sa lunch mong pagkain ng aso? Mukha ba akong umiiyak? Sabi ni Erica, pero mabangis ang boses. Huwag mong tatawaging pagkain ng aso ang pagkain bumubuhay sa akin at sa pamilya ko. Itong tanghalian ko, at ito na lang ang kakainin ko, kaya kakainin ko pa rin kahit marumi na. At hindi na ako papayag na tratuhin mo ako ng ganito. Tumaas ang isang kilay ni Maggie. Anong gagawin mo kung gusto kitang tratuhin ng ganito? Mapanuyang tumawa si Erica. Okay. Ako? Dukha? Ikaw, mayaman ka nga. Masama naman ang budhi mo. Sinampal siya ni Maggie, kaya nagulat ang mga kaklase nila. Sinampal niya rin naman ito. Napaatras si Maggie at baka sa mukha nito ang pagkabigla. Dahil sa sampalang iyon, tumakbo palabas ang mga aliporis ni Maggie. Mukhang magsusumbong pero wala na siyang pakialam. Hindi mo ko kayang tratuhin sa parang gusto mo dahil nakakaangat ka lang. Mariing sabi ni Erica. Hindi mo ko matatawag na pulubi at basta nalang mapagtatawanan. Sinigawan siya ni Maggie. Anong karapatan mong sampalin ako? Isusumbong kita sa mommy ko. Kahit mahirap ako, hindi kita hahayaang tapak-tapakan ako. Mariing sabi ni Erica. Hindi ko hahayaang tratuhin mo ang sino man ng ganito at hindi ko hahayaang insultuhin mo ko. Nakatayo roon si Erica, kumakabog ang dibdib. Gaano man kaliit ang mayroon siya, gaano man kahirap ang buhay, hindi niya hahayaang tratuhin siya ng sino man na parang wala siyang kwenta. Namalayan na lang ni Erica ang sarili na nakaupo sa guidance office. Tahimik ang silid. May ilang motivational poster sa dingding at komportabling upuan kung saan siya nakaupo. Umupo sa tapat niya si Mrs. Reyes. Nakahalokip-kip ang mga braso at may pag-aalalang ekspresyon sa mukha nito. Umupo naman si Maggie sa tabi nito at bakas pa ang pag-iyak kanina. Sa nakikita ni Erica, mukhang alam niya na kung sino ang mas papakinggan. Nilingon muna ni Mrs. Reyes si Maggie. Maggie, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Mabilis ang naging tugon ni Maggie. Tinapon niya po ang tanghalian ko. Nabangga niya ako tapos sinira niya po ang araw ko. At nang sabihin kong bayaran niya, nagalit si Eric at sinampal ako. Hindi ko po alam kung bakit kailangan niyang kumilos ng ganon. Ibinuka ni Erica ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit bago pa niya maipagtanggol ang sarili, pinutol na siya ni Mrs. Reyes. Erica, bakit mo naman ginawa yon? Ikaw palang may mali. Tapos nakuha mo pang sampalin si Maggie. Ikinuyom ni Erica ang kanyang mga kamay sa kandungan. Pinipilit na huwag umiyak. Hindi po ako ang nakabangga sa kanya. Siya po ang nakabangga sa akin. At hindi ko po siya sasampalin kung hindi niya ako sinampal. Ininsulto niya rin po ako. Hindi lang po ako kundi pamilya ko at bukong pagkatao. Suminghap si Maggie. Hindi totoo yan! Napailing naman ang guidance counselor. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Erica. Hindi ka na dapat pumatol pa kay Maggie. Kaya mas lalong lumalala ang away ninyo dahil din sa inyo. Maya-maya'y si Maggie na lamang ang nagsalita. At walang ibang ginawa si Mrs. Reyes kundi ang makinig. Samantalang sa kanya, palagi siyang pinuputol sa mga sinasabi. Hanggang sa huli, si Erica pa rin ang may kasalanan ng lahat. Huminga siya ng malalim. Napagpasyahan na walang kabuluhan pa na makipagtalo siya sa mga ito. Si Maggie, anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bayan nila. Alam naman siguro yun ng lahat. Ang sama po ng ugali niya, ma'am. Akala niya kung sino siya. Sabi pa ni Maggie. Napabuntong hininga si Mrs. Reyes. Oo na, huwag ka nang mag-alala. Ipapatawag ko ng mga magulang ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Erica. Huwag niyo na pong tawagin ang sa akin. Wala naman po ang tatay ko dahil nasa trabaho. Ang nanay ko nag-aalaga po ng baby ko na kapatid. Hindi po nila kayang pumunta dito. Kung pupunta po rito ang mami ni Maggie, ako na lang po ang haharap. Hindi rin naman po makakarating ang mga magulang ko kahit ipatawag niyo po sila. Sigurado na agad si Erica. Sa Ninita ang nasa bahay nila at kapag nalaman nito, siguradong wala na naman itong pakialam.
At ano pa bang silbi para papuntahin ang kanyang mga magulang? Hindi kailanman papanig si Mrs. Reyes sa kanya. Halata namang pinapabura nito si Maggie. Maagang natutunan ni Erica na hindi siya mananalo laban sa mga taong may higit na impluwensya. Mrs. Reyes? Saad ng isang babae na pumasok at mabilis na tumingin kay Maggie. Anong nangyari sa anak ko? Tumayo agad si Mrs. Reyes. Ma'am Josephine, mabuti po at nakarating kayo. Titig na titig si Erica kay Josephine. Maganda, mamahalin ang damit at halatang sopistikada ang nanay ni Maggie. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bakas ang pagtataka sa mukha nito at lumambot ang ekspresyon. Naputo lang ang tinginan nila ni Josephine nang magsalita si Mrs. Reyes. Ganito nga po, Ma'am Josephine, nag-away po itong dalawa dahil parehong natapon ng lunch. Natapon din itong si Erica ang pagkain ni Maggie. Nang kinompronta ni Maggie itong si Erica, lumala yung mga bagay at sinampal siya ni Erica. Hindi na siya nakapagpigil. Hindi po ako ang nauna. Si Maggie po ang unang sumampal sa akin. Sinampal ko rin po siya dahil ininsulto niya po ako at sinipan niya po yung kamay ko para matapon ang pagkain. Hinawakan agad ni Josephine ang mga braso ni Maggie. Anak, totoo ba yon? Alam kong marami ka ng kalokohan. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Bakas naman ang inis sa mukha ni Maggie at tumingin sa kanya. Nakakainis siya, Mommy. Akala mo kung sino? Alam mo ba, kakainin niya pa po ang pagkain niyang parang pagkain ng aso kahit marumi na? Maggie! Saway ni Josephine. Tumulo na ang mga luha ni Maggie. Bakit ba kasi dito ako dinala ni Lolo Danilo sa school na to? Gusto ko sa school kung nasan si Damian. Nandun din ang friends ko. Ayoko rito. Ang dudugyot ng mga classmates ko at mahihirap. Napailing si Josephine. Hindi na sumagot si Maggie at kinausap na lang si Mrs. Reyes. Maya-maya pa, nasettle na rin naman ang gulo. Nang makalabas si Erica, naabutan niya pang nag-uusap ang mag-ina sa hallway. Umiiyak pa rin si Maggie at halos magdabog na sa harap ng ina. Gusto ko nga Ron, ilipat mo na lang po ulit ako sa private school. Ayoko na po rito sa pangmahirap na school na to. Bulalas ni Maggie. Hindi pwede. Mariing sabi ni Josephine. Kaya ka dinala ng lolo mo rito para magtanda ka. Paano magbabago ang isip niya kung ganyan ka? Ipakita mo sa lolo mo na worth it na ibalik ka sa private school, Maggie. Kaya ako pumayag dahil umaasa akong magbabago rin ang ugali mo dahil nagkamali kami na masyado ka naming ini-spoil. Hindi lahat ng gusto mo, masusunod at makukuha mo. At anong ginawa mo ron kay Erica? Ininsulto mo ba talaga? Napairap si Maggie. Bakit, Mami? Totoo naman ang sinabi ko. Kasalanan niya na po yun kung mararamdaman niyang iinsulto siya. Mahirap lang naman talaga sila. Mga mukha silang pulube. Yung ulam niya nga, isang piraso lang po ng sardinas. At ang lunchbox niya, lumang lalagyan ng ice cream. Bakas ang pagkadismaya sa boses ng nanay ni Maggie. Anak, tama na. Maging sensitive ka sa nararamdaman ng ibang tao. Alam nila sa sarili nilang mahirap sila. Pero hindi mo kailangang ipamukha pa. Hindi magandang magsabi ng masama sa kapwa mo dahil lang mas nakakaangat ka. Tiningnang mabuti ni Erica si Josephine. May kaunting pagkamangha na umusbong sa kanyang dibdib. Siguro dahil kahit pinagagalitan nito si Maggie, kalmado pa rin at hindi sinisigawan ng anak. Malayong malayo sa kanyang inang si Ninita. Idagdag pa na magandang ugali ni Josephine. Nakapagtataka tuloy kung saan nagmana si Maggie. Napatingin sa kanya si Josephine at agad na lumambot ang ekspresyon nito. Marahan itong lumapit sa kanya. I'm sorry sa ginawa sa iyo ni Maggie. Alam namin na may pagka-inconsiderate talaga siya. Pero mabait naman ang anak ko. Sana maging maayos na kayong dalawa. Okay lang po, sabi ni Erica at pilit tinatago ang pagkagulat. Hindi na rin naman po mauulit. Sisikapin ko pong hindi na maulit. Ngumiti ng malumanay si Josephine saka may kinuhang pera sa bag nito. Erica, right? Eto, natapon ang pagkain mo hindi ba? Bumili ka ng masarap na pagkain. Kumain ka na. Tiyak akong nalipasan ka na rin ng gutom. Tinitigan ni Erica ang pera. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin.
Hindi niya inaasahan yon. Inabot niya ang pera. Salamat po, ma'am. Umiling si Josephine. Tawagin mo na lang akong Tita Josephine. Pero, ang cute naman ang balat mo sa kamay, Erica. Hugis puso talaga yan? Tumango naman si Erica. Opo. Bakit po? Tipid na lang nang umiti si Josephine. Wala, may naalala lang ako. May kilala kasi ako na may balat din at malapit sa puso ang hugis. Sige, bumili ka na ng pagkain mo. Tinapik siya ni Josephine sa balikat bago tumalikod para umalis kasama si Maggie. Pinanood ni Erica na umalis ang mga ito. Talagang tinarayan pa siya ni Maggie. Hindi na lang pinansin ni Erica. Mas naiwan sa kanya ang kabaitan na ipinakita ni Josephine. Kahit mas nakakaangat at mas may pera, hindi niya naramdamang nanliliit siya sa pakikitungo nito. Tiningnan ni Erica ang pera at kinuyom sa kanyang kamay. Ibibili ko na lang to ng masarap na ulam para makakain din ng maayos ang mga kapatid ko. Pagkatapos ng klase, pumunta agad si Erica sa talipapa. Bumili siya ng toge at tokwa. Yun kasi ang matinong ulam na mabibili niya, nakakasya ang pera. Mahal din kasi ang gulay at isda. Pero mas okay na yon kaysa sa noodles, toyo o sardinas na naman ang uulamin nila. Mas okay ang ganong ulam kaysa utangin pa nila sa tindahan. Ganoon din kasi ang sistema ng pamilya nila. Utang bayad lang. Kaya kahit sumahod si Dingdong, wala talagang natitira. Ano naman yan? Naiinis na tanong ni Nenita. Napangiti agad si Erica. Toge at tokwa po, nanay. May ulam na po tayo. Ako na po ang magluluto. Tumaas naman ang isang kilay ni Nenita. Saan naman ang galing yan? Mandurukot ka sa school nyo, ano? Umiling agad si Erica. Nay, hindi po. May nagbigay lang po sa akin. Nanay po ng classmate ko kasi po natapon niya po ang pagkain ko. Binayaran na lang po ako ng nanay ng classmate ko. Sinabi niya po, bumili raw po ako ng pagkain. Pero mas naisip ko po na bumili na lang po ako nito para may ulam po tayong lahat. At hindi po tayo mangutang sa tindahan mamayang gabi. Napairap naman si Nenita at ibinalik ng atensyon sa paglalaba. Kunin mo nga muna si Jenny doon. Patulugin mo. Hindi ako matatapos sa paglalaba dito. Opo. Sagot ni Erica at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Nang mapatulog ni Erica ang kapatid, mabilis naman siyang nagbihis. Inasikaso niya agad ang pagsasaing at pagluluto ng ulam. Habang hinahain niya sa lamesa, napapangiti siya. Oh! Saan galing ang ulam? Tanong ni Dingdong na kauuwi lang. Tatay! Mabilis siyang tumayo at nagmano kay Dingdong. Ako po ang bumili. May nagbigay lang po sa akin ng pera kasi natapon po ng classmate ko ang pagkain ko kanina. Tipid na napangiti si Dingdong. Talaga? Sige, halika na, kumain na tayo. Mukhang masarap yan. Mas lalo siyang napangiti. Hindi niya gustong gastusin ang pera para sa sarili niya. May pamilya siyang inaalala. Saksi naman din siya sa hirap ng kanyang ama, kaya masaya si Erica na may nagagawa siyang ganoon. Wow, napakasarap! Grabe naman talaga, Erica. Salamat sa masarap na hapunan. Nakangiting sabi ni Dingdong. Humalakak naman si Erica habang sinusubuan ng kapatid. Maraming salamat po, tay. Sige po, kain pa po kayo. Tumaas naman ang mga kilay ni Nenita na palaging kontrabida sa lahat ng ginagawa niya. Asus, kung makaganyan ka, Dingdong, akala mo naman karne ang dala ng anak mo. Para tokwa-togi lang naman. Hindi naman din masarap. Bumagal ang uyan ni Erica at napayuko na lang. Sanay naman na siya. Kahit anong gawin niya, hindi pahahalagahan ni Nenita ang kanyang mga ginagawa. Para rito, habang buhay na lang siyang magiging anak sa labas ni Dingdong at naiintindihan niya yon. Nawala ang ngiti ni Dingdong at sinubuan na lang ng pagkain si Nenita. Awat muna sa bibig mo. Magpasalamat ka na lang, Nenita, na hindi na natin kailangan umutang ng ulam ngayong gabi. Malakas namang hinampas ni Nenita si Dingdong pero ang kanyang ama naglalambing na humalik. Nagkulitan tuloy ang mga ito habang kumakain. Natawa naman si Erica at ang mga kapatid niya. Hindi sila perpektong pamilya at madalas ang mga away, pero nakukuha pa rin nilang makahanap ng paraan para maging masaya. Masaya si Erica habang naguhugas ng mga pinagkainan nila pagkatapos. Naubos nila ang pagkain at masaya siya na napakain niya ng ganoon ang pamilya niya.
Kaya simula ng araw na yon, hahanap siya ng paraan para makapag-uwi palagi ng matinong ulam para sa kanila. The basic equation of force is that the net force acting on an object is equal to the product of mass and acceleration, saad ni Erica. Tumango naman agad ang kanyang teacher at napatingin sa kanya ulit. Magaling ka rin ah. Transfer ka? Tumango naman siya kaagad. Yes po. Matalino talaga si Erica. Yon ang isa sa mga bagay na maipagmamalaki niya. Palagi niyang sinasabi sa sarili na mahirap na siya kaya dapat ay hindi siya maging mangmang. Maggie, anong sagot mo sa problem-solving item number 2? Tanong ng teacher nila. Napatingin naman siya kay Maggie na pautal-utal sumagot. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi talaga binibigay ng Diyos ang lahat sa isang tao, kaya talagang walang perpekto. Pagkatapos ng klase, hindi nagmadali si Erica sa pag-aayos ng kanyang mga gamit katulad ng iba. Tahimik lang siyang lumabas ng silid nang makitang humupa ng mga estudyante sa labas. Kaunti na lang ang mga estudyante, kaya sigurado na si Erica na walang makakakita. Doon, sa likod ng gusali, nakita ni Erica ang mga basurahan. May mga bote rin na walang laman na nakakalat sa lupa. Ayos, ang dami nito. Napangiti siya at inilabas ang sako na dala. Naghanap din siya sa basurahan ng mga plastik na bote. Sayang rin at pwede rin namang ibenta. Wala siyang pakialam kahit mabaho at marumi. Para kay Erica, higit pa sa basura ang mga kinakalakal niya. Paraan niya yon para kumita ng pera. Upang makabili ng masarap na pagkain para sa kanyang pamilya. Ngayon, sabihin mo hindi ka pulubi. Namamasura ka na pala ngayon. Ano to, Erica? Tanong ni Maggie at nasa boses ang pangungutya sa kanya. Namumulot ka na pala ng basura ngayon? Hinintay mo pa talaga na maging kaunti ang mga estudyante? Akala mo walang makakapansin sa'yo? Ha? Namumula mukha ni Erica sa sobrang kahihiyan. Hindi to basura para sa akin. Kung basura para sa'yo, buhay naman para sa akin. Ang mga bote na to ay nare-recycle at ibinibenta ko. Ano bang ginagawa mo dito? Pwede ba, Maggie? Kung hindi mo naman dapat concern, huwag mo na lang pakialaman dahil hindi ka nakakatuwa. Palagi na lang talaga akong trip mo, no? Umismid si Maggie at humalukip-kip. Oh, talaga? Kaya ngayon magbebenta ka ng basura. Diba? Medyo desperado ka namang pulubi niyan. Anong nangyari sa lahat ng pride na sinasabi mo nun? Literal kang pulubi ngayon. Nakakuyom ang mga kamao ni Erica, ngunit saglit siyang hindi nagsalita. Tama si Maggie, hindi ngayon perpektong sitwasyon sa mga pinaglalaban niya sa harap nito noon. Ngunit hindi naman masama ang kanyang ginagawa. At least, may ginagawa si Erica para mabuhay at hindi humingi kay Maggie na wala namang ambag sa kanyang buhay. Hindi nga sabi ako pulubi at hindi ako nahihiya na gawin to. Mas gugustuhin kong mamulot ng mga bote at ibenta ang mga to kaysa mandukot sa iba o mamalimos. Walang masama dito at hindi ako bababa sa punto na kukuha ko ng bagay na hindi naman sa akin. Tumawa si Maggie, isang matalim at malamig na tawa. Isang matalim at malamig na tawa. Hay, Erica, nakakatawa ka. Tatayo ka talaga dyan at sasabihin sa akin na hindi ka pulubi? So, ano sa tingin mo to? Ganon din yon. Wala kang pera na kahit pambili mo ng pagkain, kailangan mo pang mamulot ng basura. Ramdam ni Erica na nagiinit ang kanyang pisngi sa pagkadismaya. Wala na akong pakialam sa sasabihin mo, Maggie. Kung wala kang gagawing maganda, pwede ba umalis ka na lang? Bahala ka na sa gusto mong gawin at itawag sa akin, wala na rin akong pakialam. Basta alam ko lang sa sarili ko na ginagawa ko to para matugunan ang pangangailangan ng pamilya ko. Para kahit paano makatulong ako sa mga magulang ko. At ano bang gusto mong marinig mula sa akin, Maggie? Na kinakahiya ko to? Na namumulot lang ako ng basura? Pwes, para sabihin ko sa'yo, hindi ako nahihiya. At hindi na rin ako mahihiya kung toyo o sardinas man ang ulam ko. Baka masyado pa kayong matuwa eh. Saglit na napawi ang ngisi ni Maggie. Hindi siguro sanay na may nagsasalita ng ganoon, lalo na mula sa taong akala niya'y nasa ilalim nito. Pero mabilis pa rin itong nakabawi at mas lalong mabagsik ang tono. Napakayabang mo talaga, Erica. Humakbang papalapit si Maggie. Lahat ng gawin mo, ikakainit ng ulo ko. Unang kita ko pa lang, ayoko na sa'yo.
Parang palagi kang walang gagawing maganda sa buhay ko. Mabagal na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pinipigilan niya lang ang sarili na hindi sumigaw. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo, Maggie. Sabi ni Erica. Tama, nakakainsulto sa akin. Wala ka rin namang mapapala. Mapapagod ka lang. Tumigas ang ekspresyon ni Maggie, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Bumaling na si Erica sa sako. Sa bawat bote na nakolekta niya, parang isang maliit na tagumpay. Isa na hindi maaalis sa kanya ng mga salita ni Maggie. May ginagawa siya para pangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. At yon ay isang bagay na kanyang maipagmamalaki. Nagpalitan ng ilang tahimik na salita si Maggie at ang mga kaibigan nito bago umalis. Saglit na nakatayo doon si Erica. Pinapanood ang mga ito na umalis na bago ipagpatuloy ang trabaho. Kahit anong sabihin ng sino man, alam niyang tamang ginagawa niya. At yun lang ang mahalaga. Nang matapos, nagdesisyon na rin namang umuwi si Erica. Tinatahak niya ang daan pa uwi habang idinidikit sa balikat ang sako na may mga lamang mabibigat na bote. Ang bigat naman nito, pero hindi ako pwedeng sumuko. Nakasalalay ang masarap na ulam namin dito. Usal ni Erica sa sarili. Ramdam niyang pawis na tumutulo sa kanyang likod, ngunit hindi niya yun pinapansin. Ang tanging naiisip niya lang ay iuwi ang mga bote at ibenta ang mga yon. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa tunog ng bisikleta na nagmumula sa kanyang likuran. Halos wala siyang oras para makapag-react nang sumigaw sa kanyang isang lalaking nakasakay sa bisikleta. Tumabi ka! Wala akong preno! Bumilis ang tibok ng puso niya. Ano? Natigilan si Erica, nagpapanik at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Bago pa siya makaalis sa daan, nabangga siya ng bisikleta ng lalaki. Nadapa siya, nawala ng balanse. At bago pa siya makasigaw, naramdaman niya na ang kanyang sarili na bumagsak sa gilid ng makipot na bangin. Ang sako ng mga bote na dumulas mula sa kanyang pagkakahawak, nahulog na sa tabi niya. Anong nangyayari? Paiyak niya ng tanong. Nakabitin si Erica. Ang mga braso ay nakakapit habang nasa gilid ng bangin. Unti-unting lumalaki ang takot sa kanyang dibdib. Tumatakbo ang isip niya sa mga pag-iisip na mahuhulog sa ilalim na hindi na muling makikita ang kanyang pamilya. Tulong! Sigaw niya at umaalingaw-ngaw ang boses niya sa mga bato sa ibaba. Pakiusap! Tulungan mo ako! Nang maisip niyang hindi na siya makakatagal pa, isang malakas na kamay ang humawak sa kanya at hinila siya pataas. Ito ay ang lalaki mula sa bisikleta. Mahigpit ang pagkakahawak nito. Parang hindi na makahinga si Erica habang hinihila siya pabalik sa itaas. Bumagsak siya sa maruming landas. Nanginginig ang kanyang mga paa habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Humihingal naman ang binata na nakatingin sa kanya nang nanlalaki ang mga mata. Okay ka lang? Tanong nito at puno ng pag-aalala ang boses. Siyempre hindi ka okay. Munti ka nang mamatay dahil sa akin. Sorry. Hindi agad nakasagot si Erica. Masyado siyang nanginginig at naghahabol pa rin ng hininga. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupunasan ang dumi sa damit niya. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa ibaba, bumagsak ulit siya sa lupa. Ang sako ko, ang mga bote, nagsimula na siyang umiyak. Tumingin sa kanyang binata at halatang nalilito. Teka, iniiyakan mo ang mga bote? Nanganib ng buhay mo tapos mga bote lang ang iniiyakan mo? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang nangyari? Kung hindi kita niligtas, pinaglalamayan ka na ngayon. Wala namang halagang dala mo kanina. Pinunasan ni Erica ang kanyang mga luha at tumayo. Hindi mo naiintindihan. May mga bote sa sako na yon. Ibibenta ko sana. Kailangan ko ng pera pambili ng pagkain para sa pamilya ko. Napakurap-kurap ang binata. I'm sorry. Tumahan ka na. Hindi ko alam na ganun kahalaga yon. Hayaan mong bumawi sa'yo. Halika na. Masama niya itong tiningnan pero hinila siya nito at napatingin sa kanyang ID. Erica, Damian ang pangalan ko. Halika, sumama ka sa akin. Papalitan natin yung mga dala mo. Saan naman tayo pupuntang kumagka? Naiinis niyang tanong. Sumagot naman si Damian. Sa bahay namin, maraming bote ron. Kaso,
Napatingin sila sa bisikleta na nahulog na rin sa bangin. Maglalakad na lang siguro tayo. Malapit na rin naman. Sabi na lang ni Damian. Kaso, isang hakbang pa lang, dumaing na agad siya sa sakit ng kanyang paa. Aray ko, wait lang. Bakit, Erica? Mabilis na yumuko ang binata. Napangiwi naman siya. Masakit ang paa ko, na-sprain yata. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi ako marunong sa first aid ng sprain. Baka mas lalong lumala. Sa bahay na lang. Halika, buhatin na lang kita. Sakay ka na sa likod ko. Nanlaki ang mga mata ni Erica nang pagmasdan ang likod nito. Ha? Ayoko nga. Didikit ang dibdib ko sa likod mo. Tumaas naman ang isang kilay ni Damian. Bakit? Meron ba? Naningkit ang mga mata ni Erica. Kasing edad lang ng kuya niyang si Ryan si Damian. Akala niya pa naman, mabait ang nasa harap niya. Hindi niya alam na may ganoon din palang ugali. Joke lang. Natatawang sabi ni Damian. Sumakay ka na kasi sa likod ko. Bilis na. Gagabihin na tayo dito sa daan. Mas delikado. Saan ka ba nakatira? Parang ngayon lang kita nakita rito, Erica. Halos lahat lang nandito sa bayan natin. Kilala ko na. Sabi pa ni Damian. Sumagot naman si Erica. Dito ang probinsya ng tatay ko. Nandito ako ng baby pero hindi ko na rin matandaan. Mga ilang buwan pa lang ang nakalipas simula nung bumalik kami. Sa Maynila kami dati naninirahan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Talaga? Tumango naman si Erica. Wala siyang nagawa kundi ang sumakay sa likod nito. Hinarang niya pa ang kanyang bag sa pagitan nila kaya humalakak si Damian. Wow! Conservative naman palang taga Maynila na yan. Natatawa nitong sabi. Napairap naman si Erica. Bakit? Ano bang tingin mo sa mga taga Maynila? Malalandi lahat ng babae? Syudad yun, pero hindi lahat ganon. Depende pa rin sa tahanan na kalalakihan ng isang tao. Hindi ako madaling maimpluwensyahan, kaya hindi ako katulad ng iniisip mo. Kung may special man sa akin, malakas palagi ang loob ko at matapang dahil maraming bastos sa kinalakihan ko. Saka, nag-iingat lang ako, no? Paano pala kung manyak ka? Mukha bang manyak tong gwapo kong mukha? Inayos ni Damian ang pagkarga sa kanya. Ang gaan mo, kumakain ka pa ba? Oo naman, sagot na lang ni Erica. Yung mga boteng dala ko, ibibenta ko, iipunin ko para makabili ng masarap na ulam sa pamilya ko. Bakit? Tanong ni Damian. Hindi ba kayo nakakakain ng masarap na pagkain? At saka, ilang taon ka na ba? I guess, nasa 14 to 15 ka. Hindi ka ba nahihiya na kumukuha ka pa ng mga bote? Hindi. Bakit naman ako mahihiya? Kumunot ang noo ni Erica. Hindi ko naman kinuha yun sa ibang tao nang walang paalam. At 14 na ako, no? Pero wala akong nakikitang dahilan para mahiya ako. Mahirap lang kami, as in mahirap. Luxury na sa amin ang makabili ng masarap na ulam. Kaya nga gusto kong ipunin yung mga pinagbebentahan ko para sa susunod. Karne naman ang mabili ko sa pamilya ko. Maya-maya, nakarating na sila sa bahay ni Damian. Namangha siya dahil isa yon sa pinakamalaking mansyon na nakita niya sa bayan na yon. May pagkaluma pero may touch pa rin ng pagka-modern style. Hindi siya makapaniwala. Ang laki ng bahay niyo. Dito ba kayo nakatira? Nakangiting tanong ni Erica. Alam mo, pangarap ko din magkaroon ng ganyang bahay. Kaya nag-aaral ako ng mabuti. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Napangiti si Damian. Dito ako nakatira. At hindi imposible ang hinahangad mo. May strong personality ka kaya kita na agad sa'yo na hindi ka sumusuko. Lahat ng pangarap mo, alam kong matutupad mo, Erica. Napangiti na rin siya. Salamat. Sana nga, Damian. Sana nga. Dinala siya nito sa likod bahay. Umawang ang bibig ni Erica. Ang mga tambak at tambak ng mga bote ay nakasalansan ng maayos. Tumingin siya kay Damian. Wow! Paano mo nakuhang lahat ng to? Humalakak si Damian at umiiling-iling. Hindi ako nangunguha katulad mo. Iniipon lang ng mga kasambahayan kapag may mga nagiinuman o di kaya mga basura sa bahay. Ang mga kasambahay kasi namin gusto ni Mama marunong mag-segregate ng basura. Environmental advocate kasi si Mama. Kaya mahigpit siya sa mga basura sa bahay. Siguro naman, hindi mo na kailangang maghintay pa at makapag-ipon pambili ng karne. Hindi niya mapigilan ng tuwa.
Thank you. Thank you talaga. Basta punta ka lang dito sa amin. Hanapin mo ako kung gusto mo pa ng mga bote. Mahinang sabi ni Damian. Tumango agad si Erica. Lumapit siya sa mga bote na para bang nakakasilaw ng mga salapi iyon. Kahit masakit ang paa niya, wala na siyang pakialam. Tinawanan tuloy siya ni Damian. Halika, pumasok muna tayo sa loob. Gamutin na natin ang paa mo at ilang galos. Sabi ni Damian at inalalayan siya. Inasikaso siya nito. Ginamot nito ang mga sugat niya habang ang spray niya sa paa, nagpatulong naman ito sa marunong. Napapangiti si Erica dahil halata pa rin ang concern sa mukha ng binata. Hinihipan pa nito ang mga sugat niya. May kapatid ka bang babae? Tanong ni Erica. Tumango naman si Damian. Oo, mas bata lang sa'yo ng kaunti. Napabuntong hininga siya. Kaya siguro ganyan ka. Kasing edad mo lang ang kuya ko pero sana kaugali mo rin. Parang maalaga ka sa kapatid mo. Natawa si Damian habang inaayos ang first aid kit. Huwag mo nang subukang tawagin akong kuya. Ayokong ituring mo akong kapatid. Tipid naman siyang umiti. Oo, bakit? Kuya ba kita? Naiinggit ka lang. Saka ang pangit na tinatawag kitang kuya ang yaman mo tapos ang hirap ko. Hindi rin naman tayo close. Tumaas ang mga kilay nito. Wala akong pakialam kung mahirap ka. At close? Ayaw mong kaibigan muna? Napairap naman si Erica. Ayoko. Aasarin mo lang ako ng aasarin. Natawan na lang si Damian at hindi na muling nagsalita. Maya-maya, nakita sila ng pamilya ni Damian. Kinuwento naman ng binata ang mga nangyari. Kaya inanyayahan na siya ng mga ito na sumabay sa pagkain. Sinundan ni Erica si Damian sa loob ng bahay. Magkahalong excitement at kaba ang kanyang nararamdaman. Nang makapasok siya sa dining room, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita sa pagkainan. Puno ng pagkain ng mesa, mga pagkaing nakikita lang niya sa mga baon ni Maggie. Ang mga plato ng pritong manok, mga mangkok na umuusok sa kanin, mga gulay na ginisa, mga ulam na may sarsa, at dessert katulad ng cake at pie. Napuno ng amoy ng pagkain ng hangin, kaya kumalam ang kanyang sikmura. Parang may fiesta dito sa bahay nyo. Hinila ni Erica ang manggas ng damit ni Damian at bumulong. Ang daming ulam, nauubos nyo ba yan? Humalakhak si Damian at yumuko para bumulong din sa kanya. Hindi naman, pero may mga kasambahay naman kaya wala rin nasasayang. Halika, maupo na tayo. Saglit na nag-alinlangan si Erica pero talagang natutokso siya sa mga pagkain. Pinaghila siya ni Damian ng upuan, kaya marahan siyang umupo habang nakatingin dito. Tumawa naman ang binata at napailing habang umuupo sa kanyang tabi. Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Erica. Hindi pa siya naiimbitahan sa ganoong kainan. Sa sariling tahanan, ang hapunan, simpleng kanin at ulam lang. Mainit nang umiti sa kanyang ina ni Damian. Kumain ka na, Erica. Huwag kang mahihiya. Maraming pagkain. Pwede ka ring mag-uwi. Kuminang sa tuwa ang kanyang mga mata. Talaga po? Tumango naman ang ina ni Damian. Oo naman. Pasasalamat ko na rin kung wala ka ron. Baka ang anak ko ang dumiretso sa bangin. Pero hindi ko naman sinasabi na natutuwa ako na napahama ka. Basta, panatag akong wala ng ibang nangyaring masama. Nagsalita naman ang ama ni Damian. Siguro sabihin natin na lagyan ng barricade ang bangin na yon. Marami na talagang naaaksidente ron. Pero kung talagang matagal sila, tayo na lang siguro ang magpalagayhan. Oo nga, tama. Bulalas pa ng ina ni Damian na para bang bibili lang ng bigas sa kanto. Tumango si Erica at sinimulang sandukan ng kanyang plato. Kaunti lang ang nilagay niya at napansin niyo ni Damian. Ang binata na ang nagdagdag ng pagkain sa kanyang plato. Damian, tama na. Mahinang bulong ni Erica. Umiling naman ito. Kumain ka ng marami. Kaya ang payat-payat mo. Alam ko mauubos mo yan. At hindi nga nagkamali si Damian. Mukhang mauubos niya ang pagkain. Unang tikim niya pa lang, hindi niya na mapigilan. Nginunguya niya ang pagkain na parang hindi siya nakakain ng ilang araw. Sa kanya lang napansin na napatingin ang buong pamilya ni Damian sa kanya. Ibinaba niya agad ang kutsara at tinidor. Pasensya na po. Masarap po ang pagkain. Ngayon lang po kasi ako nakatikim ng ibang putahe. Umiling naman ang ginang.
Hindi, okay lang. Sige, kumain ka lang ng kumain. By the way, paano ba kayo naging magkaibigan itong anak ko? Parang hindi pa kita nakikita before. Umiling naman si Damian at sumagot para sa kanya. Mama, kakikilala pa lang po namin. At ngayon lang po kami nagkasundo na maging magkaibigan. Dahil po sa aksidente, nakilala ko po siya. Hindi ko po alam na naroon siya, ngunit sa palagay ko po, utang ko sa kanyang buhay ko, Mama. Biglang nasira ang preno ng bisikleta ko at kung hindi po siya naroon, baka ako na po ang nahulog sa bangin. Damian, kailangan mo talagang mag-ingat sa susunod. Sabi pa ng ama nito at puno ng pag-aalala ang boses. Tumango naman ang binata. Ayos lang po ako pa. Hindi mo kailangan mag-alala. Iniligtas mo ang anak ko, Erica. Sabi ng nanay ni Damian. Lubos kaming nagpapasalamat para sa ginawa mo at pasensya na rin sa nangyari sa'yo. Hindi alam ni Eric ang isasagot. Iniligtas niya ito, ngunit kakaiba pa rin ang pasalamatan sa isang bagay na alam niyang hindi niya naman kontrolado. Habang patuloy silang kumakain, hindi maiwasang mapansin ni Erica kung gaano kaasikaso ang mga magulang ni Damian sa kanya. Paulit-ulit siyang hinihimok ng mga ito na kumain pa. Pagkatapos, kumunot ang noo ng tatay ni Damian at tiningnan siya ng mas malapitan. Alam mo, Erica, mukhang pamilyar ang mukha mo. Parang nakita na kita dati o parang may kamukha ka. Hindi ko lang matandaan kung sino. Ang ina ni Damian ay tumawa ng mahina. May magiging kamukha bang ganito kagandang mukha ni Erica? Pero oo nga no, pamilyar siya. Napakagatlabi si Erica. Baka nagkakamali po kayo. Galing po akong Maynila at ilang buwan pa lang po ang nakakaraan simula nang bumalik po kami dito sa probinsya. Biglang nanlaki ang mga mata ng ama ni Damian. Naalala ko na. Kahawig niya ang yumaong asawa ni Tito Danilo. Si Tita Teresita. Kamukhang kamukhahan niya. Bata pa ako nun pero natatandaan ko ang itsura ni Tita Teresita nung dalaga pa. Kulot lang si Tita, habang straight naman ang buhok ni Erica. Natigilan siya sa pagmuya. Hindi niya batid kung sino ang mga tinutukoy ng magulang ni Damian. Napatingin din sa kanya ang binata at nagtagal iyon. Kilala mo bang mga kuwang ko? Tanong ni Damian. Marahan siyang umiling. Hindi ko sila gaanong kilala. Si Maggie Kuwangko lang ang kilala ko kasi kaklase ko siya. Saka si Tita Josephine lang ang nakilala ko. Iniba ng nanay ni Damian ang usapan. Well, anyway, ang dumi ng uniform mo, iha. Kaya nagpabili na ako ng bago sa bayan. At pagkatapos mong kumain, maglinis ka ng katawan. Bibigyan kita ng dress dahil maraming mga damit ang anak ko na hindi pa nasusuot. Napakurap si Erica at medyo natigilan. Dress po? Para sa akin? Tumango naman ang ginang. Oo naman. Napakarami mong nagawa para sa anak ko. Ito ang pinakamaliit na magagawa namin para sa'yo. Isinama na siya ng nanay ni Damian sa isang magandang kwarto. Binigyan siya ng magagandang dress. Binigyan din siya ng kapatid ni Damian ng magandang headband. Ang ganda mo, iha. Nakangiting sabi ng mama ni Damian. Sigurado bang anak mahirap ka lang? Kung hindi luma ang damit ng mga isinusuot mo, iisipin ko anak ka ng isang hasyendero o ng isang governor. Medyo natawa naman si Erica. Pwede naman po, pero hanggang panaginip lang po yon. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang itsura ko. Nagmana po siguro ako sa nanay ko. Anak po kasi ako ng tatay ko sa naging babae niya noon. Napabuntong hininga ang mama ni Damian at hindi na nagsalita. Nang makababa siya, napatingin sa kanya si Damian, pati na rin ang tatay nito. Ngiting-ngiti sa kanyang binata, kaya napangiti na rin siya. Napasinghap ang tatay ni Damian. Bakit ganun? Hawig niya talaga si Tita Teresita. Lumapit naman ang mama ni Damian sa asawa nito. Tumigil ka na. Baka coincidence lang. Marami naman talagang tao na nagiging magkahawig sa mundo. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Erica. Hindi pa siya nabigyan ng bago. Isang bagay na ganoon kaganda. Ang uniform niya nga, pinanghingi pa ng kanyang ama. Kaya masaya siya na may bago na siyang uniform. Pati black shoes, binigyan na rin siya. Maraming salamat po talaga. Tuwang-tuwa na sabi ni Erica. Matamis na ngumiti sa kanya ang nanay ni Damian. You're welcome, Erica.
At tandaan mo, kung kailangan mo ng anuman, palagi kang welcome dito. Magsabi ka lang sa amin. Sa pag-alis ni Erica sa malaking mansyon, nakaramdam siya ng kakaibang halo ng emosyon. Masaya siyang mababait ang mayayamang tao na nakatira sa bayan na yon. Akala ni Erica, yun na ang huling pagkikita nila ni Damian. Kaya nagulat na lang siya nang sinadya pa siya ng binata sa school. Napakurap si Erica. Bakit ka nandito? Naka-uniform ka pa? Kagagaling mo lang sa school ninyo? Napangiti naman si Damian nang makita siya. Hi Erica! Mabuti na lang naabutan kita. Gusto kong mamasyal sa perya na binuksan nila sa bayan. Sama ka? Napaawang ang bibig ni Erica nang makita sa likod nito ang isang driver at isang sasakyan. Ayoko nga. Wala akong oras dyan. Alagaan ko pang bunso kong kapatid pag uwi ko. Walang pakialam na nagkibit balikat si Damian. Sayang naman, pero okay lang, nakita naman kita. Sasabayan na lang kita sa pag-uwi. Maglalakad ka lang? Bago pa makasagot si Erica, isang boses ang pumutol sa sandaling iyon. Damian! Puno ng pananabik ang boses ni Maggie at bigla na lang niyakap si Damian. Nakatayo lang si Erica, nakaramdam ng pagkailang sa lahat. Malinaw na malapit sina Maggie at Damian. Hindi na siya nagtataka dahil parehong galing sa mayayamang pamilya at napagtanto niya na walang lugar ang mahirap na katulad niya para makipagkaibigan sa tulad ni Damian. Mabilis siyang tumalikod at nagpa siya na huwag pansinin ang mga ito. Sa ibang araw na lang, Maggie. Sabi ni Damian at itinaas ang isang kamay para dahan-dahang humiwalay kay Maggie. Sasamahan ko sa pag-uwi si Erica. Kailangan ko rin siyang makausap. Naabutan siya ni Damian at binuhat pa ang sako na dala niya. Teka lang, Erica. Gusto kitang makausap saglit. Akin na yung sako. Bulalas ni Erica. Mabigat na. Ako na lang ang magbubuhat. Wika ni Damian na para bang hindi nakakabawas ng pagkatao nito ang sako na dala. Sabi ko, pumunta ka sa amin, di ba? Isang buwan ang lumipas pero hindi ka na bumalik. Marami na ulit bote sa amin. Napabuntong hininga si Erica. Akin ang sako ko. Hindi ka ba nahihiya? Baka akalain nila basurero ka. Natawa naman ang binata. Masyado akong gwapo para tawagin nilang basurero. Ako na nga kasi. Ang liit ng katawan mo, nagbubuhat ka palagi ng ganito kabigat. Napabuntong hininga na lang si Erica at hinayaan ang binata. Hindi niya inaasahan na susundan siya nito, lalo na pagkatapos ng eksena nito kanina kay Maggie. Ngunit naroon si Damian, naglalakad sa kanyang tabi na parang dati silang magkaibigan. Bakit mo ako sinundan? Hindi ko gets. Bakit sobrang bait mo sa akin? Saka bakit hindi ka maarte katulad ng ibang mayaman? Tumaas naman ang kilay ng binata. Dahil hindi naman ako pinalaki ng mga magulang ko ng ganon. Saka gusto kong malaman kung saan ka nakatira. Hindi ka pumupunta sa amin kaya naisip ko, ako na lang ang magdadala ng mga bote para sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Erica. Bakit mo naman gustong gawin yon? Nanlambot ang mga mata ni Damian. Dahil kaibigan kita, Erica. Gusto kong strong personality mo. Gusto ko kung paano ka hindi natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Pero mahirap ako. Tahimik niyang sambit habang nakatingin sa lupa. Hindi ako katulad ni Maggie o katulad mo na mayaman. Wala akong magagarang bagay o malaking bahay na maipapakita sa inyo. Walang interesante sa buhay ko, Damian. Hindi magandang bahay namin at sigurado ako na hindi kita mapapatuloy. Baka magalit si nanay. Isa pa, hindi ako makakapag-alok ng pagkain na katulad ng mayroon kayo sa bahay ninyo. Kaya bakit gusto mo akong maging kaibigan? Huminto sa paglalakad si Damian. Erica, hindi mahalaga kung mahirap ka o mayaman. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Gusto kong maging kaibigan ka dahil parang masarap kang kaibigan. Mukha ka ring matalino at malawak ang pag-iisip. Mahirap ka lang pero hindi ka naman masamang tao. Matamang tiningnan ni Erica ang binata. Pero wala akong maibibigay sa'yo, Damian. Napangiti naman ito at hindi natitinag ang tingin. Wala ka namang dapat ibigay sa akin, Erica. Wala ako dito dahil sa pera o sa mga gamit. Nandito ako dahil sa'yo. At sapat na yun para sa akin. Tumingin si Erica sa mga mata ng binata at sinusubukang unawain ang sinseridad nito.
Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, ngunit naantig siya sa mga salita nito sa paraang hindi niya inaasahan. Sige na nga, mukhang mapagkakatiwalaan din naman kita, sabi ni Erica. Medyo gumaan na ngayon ang bigat na nakasabit sa balikat ng dalaga. Hindi siya sigurado kung saan hahantong ang pagkakaibigan na yon, ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Alam mo, marami kaming bote sa bahay. Kunin mo na lang kung gusto mo. Habang inaabot niyang isa pang bote, may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran. Natigilan si Erica at lumingon para makita si Maggie na nakatayo doon. Si Maggie, na palagi siyang minamaliit ng tingin, nag-aalok sa kanya ngayon. Parang ang hirap paniwalaan para kay Erica. Ha? Talaga? May pagdududa sa kanyang boses. Nagkibit balikat si Maggie na parang walang pakialam. Well, walang pakialam ang mami ko. Marami rin kaming mga boteng ganyan. Matamis ang ngiti ni Maggie sa kanya, ngunit hindi maaalis ni Erica ang pakiramdam na may kakaiba. Hindi naman talaga ito mabait sa kanya simula pa lang, kaya hindi siya kumbinsido na magbabago agad ito. Pero sa kabila ng kanyang reserbasyon, sinundan ni Erica si Maggie sa bahay nito. Kaunti pa lang naman kasi ang nakukuha niyang mga bote. Ubos na rin ang mga bote sa bahay ni Damian at ayaw niya namang palagpasin ang mga bote sa bahay ni Maggie. Pagdating nila sa bahay nito, namangha si Erica dahil sobrang laki at sobrang ganda. Napakalaki ng bahay, may matatayog na haligi at maayos na damuhan. Mas malaki pa yon kesa sa bahay ng pamilya ni Damian. Dinala siya ni Maggie sa engrandeng pasukan at hindi napigilan ni Erica na mangliit. Nang makarating sila sa likod ng bahay, itinuro ni Maggie ang isang malaking tambak ng mga walang laman na bote. Nakasalansan ang mga yon ng maayos sa isang sulok. Pwede mong kunin ang mga yan, may mga bote pa sa loob. Nakangiting sabi ni Maggie. Nanlaki ang mga mata ni Erica sa pasasalamat. Salamat, Maggie. Tumango naman ito, ngunit nagbago ang ekspresyon. So, gusto ka ba ni Damian? Nililigawan ka ba niya? Saglit na natigilan si Erica at nalilito sa tanong. Ano? Si Damian? Hindi siya nanliligaw, magkaibigan lang kami. Itinagilid ni Maggie ang ulo at binigyan siya ng masamang tingin. Sigurado ka ba? Nakita ko kayong dalawa na palaging nag-uusap. Mukhang malapit talaga kayo sa isa't isa. Napakurap-kurap si Erica. Hindi alam kung anong isasagot. Oo, magkaibigan lang kami. Mukhang nasiyan si Maggie sa sagot na yon. Okay, pero ikaw naman, may gusto ka ba kay Damian? Natigilan si Erica. Gusto ko siya bilang isang kaibigan lang at wala rin naman akong balak magpaligaw kahit kanino. Wala naman sa isip ko yon. Ngumiti si Maggie na para bang nanalo ito. Pagkatapos ay iminuwestra ang pinto. Tara, pasok muna tayo. May gusto akong ipakita sa'yo. Nag-alinlangan si Erica, ngunit sumunod pa rin siya. Pagpasok nila sa bahay, hindi niya maiwasang mamangha sa kagandahan. Mukhang mamahalin din ang mga gamit. Yun lang ang klase ng mundo na pinapangarap ni Erica. Pagpasok niya ay inalok siya ni Maggie ng pagkain. Nang matapos na sila sa pagkain, biglang inabot sa kanya ni Maggie ang isang masela na vase. Pwede mo bang ilagay ito sa mesa dyan? Tumango si Erica at inabot ang vase. Ngunit bago niya pa yun mahawakan, binitiwan ni Maggie. Nahulog ang vase mula sa kamay ni Erica at bumagsak sa sahig. Umawang ang bibig ni Erica at gulat na gulat. Alam niya kung gaano kamahal ang ganoong klase ng vase. Pasensya na, nauutal na sabi ni Erica at namumula ang mukha sa nerbiyos. Anong nangyari dito? Pumasok si Josephine. Bigla na lang umiyak si Maggie habang iniinda ang maliit na sugat sa binti. Maggie, anong nangyari? Tanong ni Josephine na may halong pag-aalala sa boses. Itinuro siya ni Maggie. Ginawa niya po ito, Mommy. Nabasag niya ang vase. Sinubukan ko lang naman pong makipagkaibigan sa kanya kaya ako siya inimbitahan dito. Pero sinadya niya pong basagin ang vase mo, Mommy. Nanuyo ang lalamunan ni Erica. Hindi po totoo yan. Binigay po sa akin ni Maggie ang vase para hawakan. Pero binitiwan niya po bago ko pa mahawakan. Ngunit hindi nakikinig si Josephine.
Dapat naging mas maingat ka, Erika. Hindi ka dapat gumawa ng mga dahilan. May sugat si Maggie sa binti dahil sa'yo. Pasensya na po, mahinang sabi ni Erika. Nararamdaman niya ang bigat ng hindi pagsang-ayon ni Josephine sa kanya. Hindi na nagsalita pa ang nanay ni Maggie at binigyan lang siya ng malamig na tingin bago siya pinalabas ng bahay. Umalis ka na, Erika. Tahimik na tumango si Erika at lumabas ng pinto. Nasa kamay pa rin ang kanyang sako ng mga bote. Habang naglalakad si Erika, bigla niyang napagtanto na nanginginig ang kanyang tuhod. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang malaking sugat doon sa binti na grabe na ang pagdurugo. Pero bago pa siya makaalis ng tuluyan, narinig niyang boses ni Josephine. Erika! Erika, sandali! Tumigil si Erika ngunit hindi lumingon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatawag ng ginang, gayong pinalayas na siya nito. Dapat bumalik ka muna sa loob, giit ni Josephine at napatingin sa kanyang binti. Gamutin natin yung sugat mo. Pero umiling si Erika at mabigat ang puso. Hindi na po, salamat na lang po at pasensya na ulit sa vase na nabasag ko. Sige po, aalis na po ako. Hindi na dapat pumunta pa si Erika doon. Sa pag-alis niya sa bahay ng mga kuwangko, may napagtanto siya. Kailanman ay dapat hindi niya na sinubukang makibagay. Dahil kahit anong gawin ni Erika, palagi siyang magiging tagalabas. Palagi siyang magiging tagalabas sa mundong walang pakialam sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, hindi siya makatulog ng maayos. Magdamag iniisip ni Erika ang lahat ng nangyari sa bahay ng mga kuwangko. Ang basag na vase, mga maling akusasyon at ang paraan ng pagkampi ng ina ni Maggie sa sariling anak. Parang isang masamang panaginip ang lahat. Kaya kinabukasan, nabigla na lang si Erika. Habang papunta siya sa upuan niya, napansin niyang papalapit si Maggie. May hawak ito na kung ano. Here, sabi ni Maggie at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Para sa iyo itong lunch, sabi ni mami ko. Nagulat si Erika at hindi alam kung ano ang sasabihin. Para saan to? Bumuntong hininga si Maggie at nakatingin lang sa sahig. Si mami ang may gawa niyan para sa'yo. Peace offering. Nanlaki ang mga mata ni Erika. Bakit naman? Napabuntong hininga si Maggie. Nagkamali ako kahapon, Erika. Nalaman ng mami ko na ako may kasalanan dahil nag-check siya ng CCTV footage. Pinagalitan ako at pinagsisisihan ko ang ginawa ko. I'm sorry. Saglit na pinag-aralan ni Erika si Maggie. Hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ito. Pero may isang bagay sa tono ni Maggie na nagpapalambot sa puso niya. Marahan siyang tumango. Sige, tinatanggap ko ang sorry mo. Bahagyang ngumiti si Maggie. Salamat at sorry ulit kasi sobrang insensitive ko talaga. I hope hindi na tayo muling mag-away. Na-realize ko rin naman ang mga mali ko at inimbitahan ka rin ng mami ko sa hapunan ngayong gabi. Gusto niyang bumawi sa lahat ng nangyari. Natigilan si Erika pero sumagot din naman siya. Sige, sasama ako. Habang papalayo si Maggie, binuksan ni Erika ang lunch bag. Halos hindi siya makapaniwala nang makita ang nasa loob. Iba't ibang masasarap na ulam. May kanin, pritong manok, gulay at kahit ilang prutas para sa panghimagas. Hindi niya napigilan ng saya. Mabilis siyang kumain at ninanamnam ang bawat kagat. Pagdating ni Erika sa bahay ng mga kuwangko, naghihintay si Josephine sa pintuan. Isang magilaw ng ngiti ang nasa mukha nito. Erika, salamat sa pagpunta mo. I'm so sorry sa nangyari kahapon. Ayos ka lang ba? Okay na bang sugat mo sa binti? Bumaba ang tingin ni Erika sa kanyang binti. Opo, ginamot na naman po ng tatay ko. Humakbang si Josephine at inilagay ang kamay sa balikat niya. Sorry talaga. Gusto kitang pabalikin kahapon nang makita kitang maglakad. Pero mukhang naging masama ang pagpapalayas ko sa iyo kahapon. I'm sorry talaga. Nag-aalala lang talaga ako sa anak ko. Marahan siyang tumango. Ayos lang po yun. Hindi na rin po masyadong big deal sa akin. At salamat nga po pala sa masarap na tanghalian kanina. Sobrang sarap po ng luto nyo. Naubos ko po lahat. Napangiti naman si Josephine at hinaplos ang kanyang buhok. Salamat din. Napakabait mo talaga. Mukhang maayos ang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Tumango naman siya. Mas si tatay po ang nagpalaki sa akin.
Bungangera po kasi si nanay. At opo, ganito lang po ang buhay namin. Maayos po akong napalaki ni tatay. Sa huli, naintindihan naman ni Erica. Si Josephine tulad ng sinumang ina ay poprotektahan ng anak. Si Josephine tulad ng sinumang ina ay poprotektahan ng anak. Tita Marga! Nakangiting bati ni Maggie sa bumabang isa pang ginang sa hagdan. Tita Marga, sabi mo po may surprise ka sa akin. Nasaan na po? Tumawa naman si Marga at hinaplos ang buhok ni Maggie. Bukas, dadalhin na rito ng asawa ko. Siguradong magugustuhan mo yon. Napailing si Josephine. Kaya lumalaking spoiled brat ang anak ko, palagi niyong ibinibigay ang lahat ng gusto. Natawa naman si Marga at lumapit sa lamesa para kumuha ng maiinom. Bakit naman hindi? Siya lang ang pamangkin ko. Wala kaming anak ni Lucio. Isa pa, siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng mga kuwang ko. Kaya kahit ano, deserve ni Maggie gayong siya lang naman ang nag-iisang apo ni Papa. Napatingin sa kanya si Marga. Anyway, sino yung kasama ni Maggie? Kaibigan niya? Biglang nabitiwan ni Marga ang baso nito, kaya nagkalat ang bubog sa sahig. Nagulat sila ni Josephine, pero mas lalo siyang nagulat sa matandang lalaking lumapit sa kanya. Teresita? Bulalas ng matanda habang nakatingin sa kanya. Umawang ang bibig ni Erica. Hindi po ako si Teresita, Lolo. Ako po si Erica. Kumunot naman ang noo ni Josephine. Ano po, Papa? Bakit niyo po binabanggit ang pangalan ng Mama? Hindi pa rin maalis ang titig ni Lolo Danilo sa kanya. Matanda na ako, pero malinaw pang mga mata ko. Kamukhang-kamukha niyang aking asawa ng dalaga pa. Kanino kang anak, iha? Kamukha mong aking asawa. Sumingit agad si Marga at lumapit kay Lolo Danilo. Papa, malayo po ang pagkakahawig nila. Baka masyado niyo lang pong namimiss ang Mama. Napayuko si Erica. Hindi lang mga magulang ni Damian ang nakapansin, maging ang mismong mga kuwangko na. Hindi niya maintindihan at wala rin naman siyang kilala kahit isa sa mga kuwangko. Nang mapatingin sa kanya si Josephine, titig na titig ito sa kanya. Para bang malalim ang iniisip nito. Hinawakan ni Lolo Danilo ang braso niya. Halatang nagigiliw sa kanya. Sino ang mga magulang mo? Napalunok siya bago sumagot. Si Dingdong Bilaro po ang tatay ko. Pero hindi po ako anak ng nanay ko. Sabi po, anak po ako sa ibang babae ng tatay ko. Pero hindi ko po kilalang tunay kong ina. Dingdong Bilaro? Wala akong natatandaan na may kamag-anak si Teresita na Dingdong. Sino kayang iyong ina? Dahil hindi ako mapalagay. Kamukhang-kamukha mo si Teresita, apo. Iniisip ko pa nga nun nang malaman kong babae ang magiging anak ni na Josephine at Richard. Magiging kamukha ng asawa ko. Kamukha kasi na Richard ang kanyang ina. Kaya naghahangad ako ng may munting Teresita. Sabi pa ni Lolo Danilo at ngiting-ngiti sa kanya. Hinawakan ni Josephine ang matandang lalaki. Ang mabuti pa po, Papa. Kumain na lang muna tayo. Mukhang naiilang na po si Erica. Natigilan naman si Lolo Danilo. Pasensya na, iha. Sige na, kumain na tayo. Kumain na nga sila. Tinigil na rin naman ni Lolo Danilo ang pangungulit pero halatang giliw na giliw sa kanyang matanda. Kahit mga kasama nila sa hapag, naguguluhan na rin. Nang mapatingin siya sa tita ni Maggie na si Marga, hindi niya maintindihan kung bakit mariin ang titig nito sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin. Kaya pag uwi sa bahay, hindi niya napigilang tanungin ang kanyang amang si Dingdong. Tay, sino po ba talagang nanay ko? Natigilan ang kanyang ama. Bakit mo na itanong? Sinabi agad ni Erica ang kanyang iniisip. Kasi po may kaklase po ako na kuwangko, yung nakatira po sa pinakamalaking mansyon dyan. Halos lahat po sila sinasabi kamukha ko raw po si Teresita, yung lola po ni Maggie. Mataman siyang tiningnan ni Dingdong. Pumunta ka sa mga kuwangko? Nakita mo ba si Lucio ron? Umiling si Erica. Wala po ron ng tito ni Maggie. Ang nandun lang po si Tita Josephine, Lolo Danilo at saka po si Ma'am Marga. Sandaling natigilan ang kanyang ama. Para bang may malalim itong iniisip at parang naguguluhan din. Kahit naman din si Erica, talagang naguguluhan sa lahat ng nangyari. Tay, sino po ba talagang nanay ko?
Baka may kinalaman po sila sa mga kuwang ko kasi marami po ang nagsasabi sa akin na kamukhang-kamukha ko raw po si Lola Teresita. Tanong pa ni Erica. Muling napatitig sa kanya si Dingdong. Huwag ka na ulit pupunta sa mga kuwang ko. Bakit naman po? Kaibigan ko na po si Maggie. Ayaw ko naman pong tanggihan. Isa pa, sobrang bait po sa akin ni na Lolo Danilo at Tita Josephine. Saka sayang naman po ang mga botero na makokolekta. Hindi! Putol ng kanyang ama. Huwag ka nang pupunta ron. Naintindihan mo? At huwag ka na rin magtanong tungkol sa tunay mong ina. Gusto mo bang magalit ang nanay ni Nita mo sa'yo? Kapag narinig niyang tinatanong mo ang nanay mo, ano sa tingin mo ang mararamdaman niya? Napayuko si Erica. Halatang nagigilty. Sorry po. Umalis si Dingdong sa harap niya at halatang balisa. Hindi maintindihan ni Erica kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Marami siyang tanong na hindi masagot pero mukhang ayaw ibigay ng kanyang ama. At mas lalo siyang naguluhan nang makitang nagtatalo si Dingdong at Lucio na tito ni Maggie. Anong sinabi ko sa'yo? Sinabi ko, dispatchahin mo. Binigyan kita ng pera dati, anong ginawa mo? Bulalas ni Lucio sa kanyang ama. Nalaki naman ang mga mata ni Dingdong. Sinabi mong anak mo siya sa labas at natatakot kang malaman ng asawa mo. Pero ano to ngayon? Anong klase kayo? Hindi mo pala anak. Anak pala ni Richard ang batang ibinigay mo. Ano? Sasabihin mo? Sa tingin mo kapag sinabi mo papaboran ka nila? Sabit din ang pangalan mo, Dingdong. Ididiin kitang walang hiya ka. Huwag kang mangialam. Wala kang alam at huwag kang manira ng mga plano. Galit na sigaw ni Lucio at sinapak ang kanyang ama. Tatay! Hindi na nakapagpigil si Erica. Anong ginagawa mo sa tatay ko? Masamang tumingin sa kanya si Lucio bago sila tinalikuran. Tinulungan naman ni Erica na makabangon ang kanyang ama. Tatay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Erica. Umiling si Dingdong. Hindi ka na sana lumapit pa. Kapag may mga nag-aaway na ganoon, magtago ka na lang. Namuo ang mga luha ni Erica. Hindi niya talaga maintindihan. Parang maraming tinatago ang kanyang ama pero hindi niya rin naman matanong. Batid niyang hindi siya nito sasagutin. Bakit malungkot ka? Anong iniisip mo? Tanong ni Maggie sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Erica. Wala, may problema lang sa bahay. Tumayo si Maggie at hinila ang kanyang kamay. Tara, i-drive ko ang sasakyan na regalo sa akin ni Tita Marga. Umawang ang bibig ni Erica. Ha? Sa labas? Pero hindi ka pa masyadong marunong. Umiling naman si Maggie at mas lalo siyang pinilit. Hindi, marunong na ako. Sila lang naman tong walang tiwala sa akin. Pwede na nga akong gumamit ng sasakyan papuntang school. Ang corny nga nila. Tinuruan nila ako at binigyan pero ayaw ipagamit sa akin. Saka nandyan ka naman. Aalalayan mo ako. Marunong ka, diba? Tumango naman si Erica. Marunong siya dahil sa kanyang ama na dating taxi driver. Tinuruan siya nito kung paano ang magmaneho ng sasakyan. Hindi na lang talaga makapasa sa pagkuha ulit ng lisensya, kaya bumagsak na sa kung ano-anong trabaho. Medyo hirap kasing makaintindi si Dingdong. Nang makalabas sa gitang sasakyan, tuwang-tuwa si Maggie. Malakas ang loob dahil lunch break ng mga nagbabantay. Nakita niyang hinabol sila ng isang guard pero tumawa lang si Maggie. Hayaan mo siya, magsusumbong lang naman yan pero wala na siya magagawa. Nakaalis na tayo. Sabi ni Maggie at binuksan pang bintana. Ang saya nito. Napabuntong hininga na lang siya. Maya-maya'y sinabi ni Maggie na siya na ang mag-drive pabalik. Ayaw sana ni Erica pero pinilit talaga siya ni Maggie. Kaya wala na siyang nagawa. Maggie, ikabit mo ang seatbelt mo. Paalala ni Erica. Umiling naman ito. Okay lang yan, pauwi na naman tayo. Hindi siya mabilis magpatakbo katulad ni Maggie. Mas maingat siya. Pero hindi nila inasahan ang malaking truck na mabilis na pupunta sa kanila. Erica! Sigaw ni Maggie, kaya mabilis niyang iniliko ang manibela. Sinikap niyang hindi sila mahagip ng isang truck, pero malakas naman silang bumangga sa isang puno. Hanggang sa unti-unting nagdilim ang lahat. Naalimpungatan siya at namalaya niya na lang na may nag-rescue sa kanila. Tumulo ang kanyang mga luha nang makita si Maggie na padapang tumalsik sa labas ng sasakyan. Maggie? Usal niya rito. Noo at braso lang ang masakit sa kanya, kaya mabilis siyang nakarecover. Pero si Maggie, hindi pa rin nagigising at labis siyang nag-aalala.
Sinabi rin ni Dingdong na kailangan pang salinan ng dugo si Maggie. Hindi na rin nila pinroblema ang bills. Sinagot na kasi yon ni Lolo Danilo na nag-aalala rin sa kanya. Nang bisitahin niya ito sa kwarto, hindi siya pinapasok ni Josephine. Sa halip, nakatanggap siya ng isang malakas na sampal. Kasalanan mo to. Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan. In the first place, alam mong hindi pa pwedeng magmaneho mag-isa si Maggie pero hinayaan mo lang. Tumulo ang mga luha ni Erica at dinama ang sampal ni Josephine. Sorry po, hindi ko naman po ginusto ang nangyari. Namumuo rin ang mga luha ni Josephine. Umalis ka na. Huwag ka na ulit lalapit sa anak ko kahit kailan. Wala siyang nagawa kundi ang umalis doon. Pinunasan niya ng isang kamay ang lahat ng luhang pumapatak. Hindi pa kasi magaling ang nakakast niyang braso. Nang makaalis siya sa pasilyong yon, nagulat siya nang makita si Dingdong na umiiyak. Tatay? Tanong ni Erica. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Pasensya ka na. Sorry sa lahat, anak. Hindi mo dapat dinaranas ang buhay na to. Patawarin mo sana ako, Erica. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ka-emosyonal ang kanyang tatay. Gayunpaman, gumanti siya ng yakap. Kahit paano, gumaan ang nararamdaman ni Erica dahil sa yakap na iyon. Sa mga lumipas na linggo, nalaman niyang stable na ang kondisyon ni Maggie. Nakauwi na rin ang mga ito sa mansyon. Mabuti na lang, hinahatid sa kanya ni Damian ang balita. Tay, ano pong ibig mong sabihin? Tanong ni Erica kay Dingdong. Ngumiti naman ito at hinaplos ang buhok niya. Mamaya, pagkasundo ko sa'yo sa school, ihahatid na kita kung saan ka talaga nararapat, Erica. Kumunot naman ang noo niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Bumuntong hininga si Dingdong at mahigpit siyang niyakap. Basta kahit anong mangyari, tandaan mo na mahal kita, anak. Nagtataka man, napangiti na lang si Erica. Ramdam niya naman yon kahit hindi nasabihin pa ni Dingdong. Ang hindi niya alam, yun na pala ang huli na maririnig niya ang mga salitang yon. Tatay! Nakangiting kumaway si Erica. Tumawid siya sa kalsada, pero natigilan siya sa mabilis na sasakyang papalapit sa kanya. Sobrang gulat na gulat siya. Erica! Sigaw ng kanyang ama. Namalayan niya na lang na tumilapon siya sa gilid ng kalsada. At si Dingdong, nakahandusay doon, duguan at wala ng malay. Mabilis namang umatras ang sasakyan at umalis doon. Parang bangungot pa kay Erica ang lahat. Tatay! Malakas niyang sigaw. Dinala si Dingdong sa ospital pero wala na rin talaga. Tuluyan ang pumanaw ang kanyang ama at lahat sila, lalong-lalo na si Ninita, labis ang pagluluksang nararamdaman. Nanay, kumain na po muna kayo. Baka manghina na po kayo. Nanginginig ang boses na sabi ni Erica. Tinapon ni Ninita ang pagkain dala niya. Sa tingin mo ba, makakakain ako ng maayos? Wala nang tatay mo. Ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mo. Napahitbi si Erica. Nay, sorry po. Sorry po talaga. Malakas na umiyak si Ninita. Gusto niya itong yakapin at damayan pero hindi siya hinayaan. Sobrang nadudurog ang puso ni Erica. Kung pwede lang na ibalik ang nakaraan, pipiliin niya na siya na lang ang nawala kaysa sa kanyang ama. Akala ni Erica, humupa na ang mga problema. Pero nagulat na lang sila nang gustong ipademolish ng mga kuwangko ang tinitirika ng kanilang tahanan. Wala silang nagawa ng gibain ang bahay nila. Tiningnan siya ni na Marga at Lucio na wala man lang awa sa kanila. Kaya natagpuan na lang ni Erica ang sarili niya at ang pamilya niya na nasa ilalim ng tulay. Doon sila sumisilong dahil umuulan na. Kahit bigas lang ang dala, pinilit pa rin ni Erica na gawing lugaw iyon. Nilayasan na rin kasi sila ng Kuya Ryan nila, kaya si Erica na lang talaga ang maaasahan. Nahihiya na rin naman siyang lumapit sa mga magulang ni Damian. Sobrang laki na ng utang nila dahil sa pagpapa-ospital ng kanyang ama. Ayoko na! Ang hirap-hirap kapag wala ang tatay ninyo. Bakit ganitong nangyayari sa ating lahat? Umiiyak na sabi ni Ninita habang pinapatulog si Jenny. Pinunasan agad ni Erica ang mga luha at nagsandok ng lugaw. Pinakain niya si Jimboy na gutom na. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Mahina ang loob ni Ninita, kaya siya na lang ang gagawa ng paraan.
Maya-maya may narinig siyang tumigil na sasakyan. May bumaba sa ilalim ng tulay. Nagulat si Erica nang makita si Josephine na nakapayong at halos maiiyak na. Kumunot ang noo niya. Bakit po? Nabitiwan ni Erica ang sandok nang mahigpit siyang yakapin ni Josephine. Sorry anak, hindi ko alam. Sorry talaga. Bahagian niyang itinulak si Josephine. Teka lang po, ano po bang sinasabi niyo? Bakit po kayo nandito? Mas lalong tumulo ang mga luha ni Josephine at tiningnan siya ng mabuti. Kaya pala ang dami mong pagkakatulad kay Richard. Erica, ikaw ang anak ko. Mas lalo siyang naguluhan. Hindi ko po kayo maintindihan. Tumayo si Ninita at biglang sinabuyan ng asin si Josephine. Kung ganon, ikaw ang kabit ng asawa ko dati? Napasinghap si Erica. Nay, itama na po. Huwag niyo po siyang sabuyan ng asin. Wala akong pakialam. Akala mo kung sinong mayaman at maganda, naging kabit naman pala. Bulalas ni Ninita. Umawang ang bibig ni Josephine. Nagkakamali ka. Wala kaming naging relasyon ni Dingdong. Ang sinasabi ko, si Erica ang anak ko. Ngayon ko lang nalaman na siya ang anak ko. Hindi siya anak ni Dingdong. Anak namin siya ni Richard. Kumunot ang noo ni Ninita. Sira ulo ka ba? Paano magiging anak mo ay anak sa labas ni Dingdong tong si Erica? Naghanap ng maisasagot si Josephine. Willing ako magpa-DNA test para mapatunayang anak namin siya ni Richard. Kahit ang papa, mas naging kumbinsido na si Erica talagang anak ko. Ayoko maniwala dahil baka nahihibang lang ang papa at talagang nakikita niya lang si mama kay Erica, pero hindi. Nalaman ko na hindi ko anak si Maggie. Dahil sa aksidente, nalaman ko na hindi kami magkamatch. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero akala ko, si Maggie ang anak ko all these years. At ngayon sa puso ko, malakas ang kutob ko na si Erica talagang anak ko. Gulong-gulo si Erica sa mga sinasabi ni Josephine. Kung buhay pa ang kanyang ama, baka nasagot na nito ang lahat. Kahit sa Ninita, walang ideya sa lahat ng nangyayari. Nang sinabi ni Josephine na dadalhin sila sa isa pa nitong bahay sa kabilang bayan, kumalma si Ninita. Nakatikim na rin sila sa wakas ng matinong pagkain. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Erica ang lahat kahit nang kumukuha na ng samples mula sa kanya. Sorry. Sorry talaga anak. Sorry na napagbuhatan kita ng kamay at nakapagsabi ako sa iyo ng masasakit na mga salita. Sinubukang haplusin ni Josephine ang buhok niya pero umiwas na lang siya. Huwag niyo po muna akong tawaging anak. Hindi naman po kayo sure kung anak niyo po ba talaga ako. Umiwas ng tingin si Erica. Nangilid ang mga luha ni Josephine. Pero kung ikaw ang anak ko, Erica, bibigyan mo ba ako ng chance? Bibigyan mo ba ng chance ang mami? Ha? Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Hindi na siya muling nagsalita. Nag-iisip siya ng mabuti. Gusto niyang alamin kung paanong naging ganoon kagulo ang kanyang buhay. Dahil kahit isang beses, hindi niya inisip na magiging anak siya ng mayamang babae. Dinala ko kayo rito kasi ayoko munang ipaalam sa lahat. Tanging kami lang ng papa ang nakakaalam na alam kong hindi ko tunay na anak si Maggie. Imporma ni Josephine sa kanya. May pinagdududahan na ako pero nag-iipon lang ako ng mga pruweba. At habang ginagawa ko yon, gusto kong ligtas ka at ang pamilya mo. Lumingon siya kay Josephine. Bago po pumanaw si tatay, nakita ko po na nagtatalo sila ni Sir Lucio. Hindi ko po alam kung para saan ang pinag-uusapan nila, pero narinig ko po ang pangalan ng asawa mo, si Sir Richard po. Bakit po kaya hindi kayo magsimula sa kanya? Ang tatay ko po, malakas po ang kutob ko na sinadya po ang pagkamatay niya. Nang araw pong yon, ako po sanang mababangga pero niligtas po ako ni tatay. Napasinghap si Josephine. Kung ganon, tamang hinala ko. Delikado nga ang buhay mo. Sa sinabi mo at sa ginawa ng asawa ni Marga, sigurado akong ikaw talagang anak ko. Basta dito muna kayo. Re-resolbahin ko muna ang lahat. Nang makaalis si Josephine, napabuntong hininga na lang siya. Parang ayaw pa nga siyang iwan nito. Kapag tinititigan siya, punong-puno ng awa, pagmamahal at pagsisisi ang mga mata. Mukhang naiintindihan ko ng loko-loko mong ama, sabi ng tulalang si Ninita. Tumingin si Erica rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa tingin ko, anak ka talaga ng mga kuwang ko.
Seryosong sabi ni Ninita. Natatandaan ko na. Nang dumating siya sa bahay noon, hindi lang ikaw ang dala niya. May dala rin siyang malaking pera noon. Kaya tayo nakalipat dun sa Maynila at naipagamot ang kuya mo nung bata pa. Napakagatlabi si Erica. Baka naman po nagkamali lang po si Tita Josephine. Sabi nga po ni tatay, di ba? Anak niya po ako sa ibang babae. Marahang pumikit si Ninita. Paano kung hindi? Paano kung sinabi niya lang yon para pumayag akong manatili ka sa amin? Kasi alam ng tatay mo na magagalit ako kapag mag-aampon kami ng kung sino-sino lang na bata. Kaya sinabi niya lang na anak ka niya sa ibang babae. Kung totoong anak ka ni Josephine, mali pala na magalit ako sa'yo. Walang hiyang dingdong na yon. Ilang taon kong inisip na niloko niya talaga ako. Marahan niyang niyakap si Ninita. Palagi naman po kitang iniintindi, Nay. Alam ko po kung saan nagmumula ang galit mo kasi akala mo po niloko ko talaga kayo ni tatay. Nay, kahit ako po, hindi ko rin po alam ang mararamdaman ko. Kasi po kung anak po talaga ako ni Tita Josephine, malulungkot po ako kasi nagsinungaling po si tatay sa akin. Nang gabing yon, pareho silang umiyak ni Ninita. Hindi nila parehong matanggap na nagsinungaling si Dingdong sa kanila. At si Ninita, hindi rin matanggap na wala palang saysay ang mga galit para sa kanya sa loob ng ilang taon. Sa mga lumipas na linggo, nalaman na nga nila ang lahat. Nalaman ni Josephine na si Marga ang may pakana ng lahat ng yon. Anak ni na Marga at Lucio si Maggie. Pero sa lahat ng nangyari, kay Maggie naaawa si Erica. Wala itong kaalam-alam na kasinungalingan lang pala ang mayroon sa buhay nito. Pero mukhang nagkamali sila. Please, wag po. Wag niyo po ipahuli sa mga pulis ang mga magulang ko. Umiiyak na sabi ni Maggie at lumuhod sa harap ni Josephine. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Maggie, wag mong sabihin yan. Anak ka ni Josephine. Ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana at wala ng iba. Hindi makapaniwala ang itsura ni Josephine. Alam mo ang lahat? Mas lalong umiyak si Maggie. Opo, pero 2 years ago ko pa lang pong nalaman, Mommy. Narinig ko po sila na nag-uusap na anak po nila ako, na may ginawa po silang masama sa tunay mong anak. Pero hindi ko po alam na si Erica po ang totoo mong anak. Alam ko po pumanaw na talaga siya dati. Kung ano man pong pang-aaway ang ginawa ko kay Erica dati, dahil lang po sa pagiging immature ko yon. Sorry po, natatakot po ako na magalit ka. Ayoko pong mawala ka sa akin, Mommy. Hindi ko rin po matatanggap na sila ang mga magulang ko. Ang sama-sama po nila. Pero hindi ko rin po kayang sabihin dahil ayoko pong madami sa galit mo, Mommy. Naghirap ang anak ko. Ang totoong anak namin ni Richard. Sigaw ni Josephine. Alam niyo ba kung gaano kasakit sa akin to, ha? Lucio? Marga? Pinalayas niyo pa at pinademolish yung bahay nila. Para ano? Para lumayo na sila at hindi na malaman ng totoo? Alam niyo bang naramdaman ko nang maabutan sila sa ilalim ng tulay? Lamig na lamig dahil umuulan. Ang payat-payat ng anak ko at para na silang mga pulube. At hindi ko lubos maisip kung ano pang mga paghihirap ang naranasan ng anak ko habang lumalaki. At ikaw, Maggie, palagi ako nasa side mo dahil ang alam ko, anak kita. Pero hindi ko pala alam. Sinasaktan ko ng damdamin ng totoo kong anak. Hindi na napigilan ni Josephine ang maiyak. Ang mga taong tinuturing nitong pamilya ang dahilan kung bakit naghirap si Erica. Lumapit siya sa tunay niyang ina at pilit itong pinakalma. Naiintindihan niya kung nahihirapan itong tanggapin ang pagiging traidor ni Maggie. Dahil sobrang emosyonal si Josephine, si Lolo Danilo na ang nagsalita. Maggie, hindi kita tunay na apo. Dahil stepdaughter ko lang si Marga. Pero para sa akin, apo pa rin kita. Subalit hindi ibig sabihin palalagpasin ko ang mga ginawa ng mga magulang mo. Pinagtangkaan nila ang buhay ng pinsan mo. Bukod doon, si Lucio ang bumangga kay Dingdong na inutos ng mami mo. Kailangan nilang pagbayaran yun. Punong-puno ng sakit ang mga mata ni Maggie nang tumingin sa mga magulang nito. Totoo po ba yun? Akala ko po last nang ginawa niyo sa totoong anak ni Mami. Pero, kaya niyo pong pumatay? Bumagsak na lang sa sahig si Maggie at malakas na umiyak. Bakas naman ang guilt sa mukha ng mga magulang nito. Humingi ng tawad ang mga ito kay Maggie. Gusto ko lang naman umayos ang buhay mo, anak. Umiiyak na sabi ni Marga. Umiling si Maggie. Pero hindi po ibig sabihin na madja-justify ang ginawa niyo kay Mang Dingdong.
Sakim po kayo. Masama pong ugali ko pero hindi po aabot sa puntong ganito. Gusto niyo pong umayos ang buhay ko pero mas lalo niyo lang pong ginulo. Galit na galit po ako sa inyong dalawa. Simula ng araw na yon, nakasuhan na nga sina Lucio at Marga. Si Maggie naman, sumama na lang sa mga auntie nito sa father side na nasa ibang bansa. Hindi na rin kasi kaya ni Maggie na manirahan kasama sila nang hindi nakakaramdam ng guilt. Alam ni Erica na nahihirapan si Josephine pero alam niyang muli itong makakabangon. Ang ganda-ganda mo, Erica, nakangiting sabi ni Ninita sa kanya. Tumawa naman siya. Maraming salamat po, kayo rin po. Pumasok naman sina Jimboy at Jenny. Napangiti siya nang yumakap ang mga ito sa kanya. Hindi nila kasama sa mansyon ng mga ito pero binigyan ng kanyang lolo Danilo ng bahay at negosyo. Kaya mas maayos na at tumaba ng kaunti si Ninita kumpara noon. Maging mga kapatid niya nakakapag-aral na rin ng maayos. Ang Kuya Ryan niya naman, bulakbol pa rin pero nang magkaroon ng girlfriend, medyo tumino na. Nang makababa si Erica, napangiti na lang siya kay Damian. Ang binatang escort niya sa kanyang debut party. Medyo nailang tuloy siya dahil bago ang party, umamin si Damian na gusto siya nito at may balak siyang ligawan. Sinabi pa talaga nito sa harap ng mami at ng lolo niya. Nang makapunta sa harap, mas lalong napuno ng kagalakan ang puso ni Erica. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan, si Josephine at ang lolo Danilo niya. Nandoon din si Maggie na talagang umuwi para lang dumalo sa party. Nag-flying kiss pa sa kanya si Maggie, kaya mas lalo siyang napangiti. Malayo man sila sa isa't isa at sa kabila ng mga nangyari, nanatili pa rin ang pagkakaibigan nila ni Maggie. Para kasi kay Erica, magkapatid na rin talaga sila. Muling niyang tiningnan ang mga taong nagpapalakpakan. Yun na ang mundo ni Erica at nagpapasalamat siya sa Diyos na ibinalik siya sa dapat na kalagyan. Hindi yon ang mundo na kinamulatan niya. Pero yun ang mundo kung saan siya nararapat talaga kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag napakabigat ng pakiramdam ng buhay, tandaan na ang mga paraan ng Diyos ay mahiwaga at may plano siyang palakasin tayo sa gitna ng ating mga panghihina. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.